expanded immunization program para sa tigdas at pertussis. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Eric Tayag, ang tagapagsalita ng Department of Health. Yusek Tayag, magandang tanghali po and welcome sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali rin sa inyong dalawa. Thank you, Doc, for coming. Sa inyong datos, gaano po kalaki ang bilang ng mga tinamaan ng tigdas at itong pertussis or sa Tagalog, tuspirin, sabi niyo po? Tuspirinas. Tuspirinas or yung whooping cough. Tama ay yung yan. first quarter ng taon. Okay. Meron tayong datos sa tigdas. Tinignan namin yung nakalipas na 6 na buwan. Mahigit 2,600 mula nung September. At 1,400 plus dito ay naitala ng BARM. Kaya nga meron silang outbreak ngayon sa 3 lugar, ang Lanao del Sur, ang Maguindanao del Norte at Sulu. Kasalukuyan nandun ang aming kalihim kasama nga opisyal ng pangkalusugan ng BARM para siya sa atin at mabigyan ng atensyong kaagad sapagkat kailangan mag-umpisa na sila sa pagbabakuna sa mga bata puron as early as 6 months. At sa pertussis naman, sa unang 10 linggo ng kasalukuyang taon, as of March 10, meron na tayong 453 cases at 35 ang naiulat na namatay. Kumpara to sa 23 cases lamang nung isang taon sa parehong panahon. At ang Quezon City nga ay nagdeklara nung isang linggo, si Mayor Joy Belmonte ay nag-anunsyo na meron silang outbreak ng pertussis or tuspirina, kung saan 200 ng mga bata at 4 na rin ang namatay. Nagbabakuna na po sila ngayon po ron. Pero I'm very curious, Yusek, no? Kasi, di ba, part po ng routine vaccination ang measles and yung pertussis. Pero bakit pa rin merong mga ganitong nangyayaring outbreak? Okay. Unang-una, mababa yung fully immunized child coverage natin. Pumalo lamang sa 72%. Hindi mo na maiiwasan ang outbreak kasi taon-taon dumadami yung bilang ng tinatawag nating susceptibles. Ito yung mga hindi nabakunahan. So, through the years, naiipon yan. Kaya ang ginagawa ng kagawaran ng kalusugan, para parati, nagkakaroon tayo ng catch-up immunization. Katunayan, nung isang taon, nagkaroon tayo ng catch-up immunization sa measles, rubella at oral polio vaccine, pumalo lamang sa 84%. Para maging mataas ang protection ng measles vaccination, kailangan hindi bababa sa 90%. At kung may gusto natin ma-eliminate ang measles, hindi bababa sa 96%. Ngayon yung pertussis, binibigay yon as early as 6 weeks yung baby at 2 beses pa muli ibibigay yon 1 month apart. At ang bakunang ginagamit dito sa atin ay pentavalent 5-in-1. Ngayon, marami nagtatanong sa amin kung paano yung wala na sa edad na yan, paano silang mabibigyan. Ito lamang po ang mabibigyan ng 5-in-1 sapagkat sa older children, ibang klaseng bakuna po yung binibigay. Maliban sa bumaba yung pagbabakuna, nakalimutan, tinamad, o kaya naman ay ayaw magpabakunan ni mami sa mga baby po nila, nagkaroon din kami ng issues sa supply ng bakuna. Kaya nga hinahabol ngayon ng kagawaran ng kalusugan para hindi po talaga masaid ang supply sa maraming lugar sa ating bansa. Kaya nga ang aming kalihim, Secretary Ted Arbosa, ay nag-issue ng Blue Alert dyan sa BARM at ngayon naman ay hinihikayat lahat po pamahalang lokal, mga doktor, na tuloy-tuloy na sabay-sabay tayo magpaalala kay mami na lalo na sa health center na meron pang mga supply, pumunta na po kayo ngayon at para mabakunahan na po si baby kaagad. Libre po yan. So ito pong sa measles at saka itong pertussis, sinasabi nyo may bakuna and right now, wala na pong kakulangan. Dr. Yung Tayag. measles meron tayo Meron pa rin. sa pertussis, yung 5-in-1, baka mahirapan sila. Katunayan sa Quezon City, ang ginagawa ngayon ni Mayor Joy Belmonte, nagkakaroon sila ng emergency purchase. Bagamat binigay na ng DOH, National Capital Region,
ang 1,500 doses ng 5-in-1 vaccine sa Quezon City. So, baka may mga karating Pook, ibang lugar, katulad ng isang linggo rin, na kung saan yung Iloilo City ay napipintong magdeklara ng outbreak din sa pertussis. So, maraming lugar ngayon ang nasa alerto, inaasahan namin na dadami pa yung bilang na may re-report. Ngayon, sino yung nire-report? Kasi nalilito sila. Lahat ba ng inuubo ay Tosferina? Hindi po. Sa baby, yung taas-baba ng dibdib, biglang hihinto yun, nakakatakot yun, at maaaring mangitim yung bibig. Ito ang tanda ng Tosferina. Sa older children at sa atin, pwede rin tayo magkasakit ng Tosferina. Violent coughing yun, sunod-sunod. Hindi ka makakatulog sa gabi. Pero magandang balita rito, pag ikaw ay nahawat ng kasakit, meron tayong antibiotics na maaaring ibigay. Kasi bacteria to, hindi to virus. So, bagamat nag-aalala sila na hindi na bakunahan, makakaiwas pa rin. Wala mo ng lips to lips kay baby. Kung meron kang konting sipon, magsuot ng mask, hugas ng kamay at tubig at sabon, alcohol spray, malinis yung surfaces, hindi natin sigurado kasi baka tumamsik dyan yung plema o yung sipon, kasi droplet nga ito, respiratory droplet. So parang ano rin po, no, kung paano nakakahawa ang sakit na COVID, which is viral naman at walang gamot, etong whooping cough or pertussis. Ang kaibahan lang dito niya, sapagkat sa COVID-19 may ebidensya na airborne. Samantalang ito, droplet, if you are within 3 feet. So, ibig sabihin, may hindi pa rin mahahawa. At doon sa mga nahahawa ay binibigyan sila ng obserbasyon na pag lumala, dadalhin sa ospital. Nililinaw lang namin na walang lockdown, walang mandatory paggamit ng mask. Ito ay timbangin nyo po ang maaaring panganib sa kalusugan po ninyo. Magsuot ng mask kung kayo ay senior citizen halimbawa, meron na kayong nararamdaman. At yan ay malaking tulong po. Pero para sa mga kababayan natin na napaturo kanila ang kanilang mga anak at kumpleto sa bakuna, dito sa outbreak na to, sa area na may outbreak, dapat ba bigyan ng booster yung mga anak nila, Yusek? Ang ginagawa ngayon dyan sa measles outbreak sa Mindanao ay ang naging decision ay non-selective immunization. Ibig sabihin niyan, regardless kung ikaw ay tumanggap o hindi ng bakuna, babakunahan na yung bata. Para na sa ganun, mabilisan kasi madidelay kung tatanungin pa o hihingin yung katibayan sa card kung nabakunahan na o hindi. Kung nag-aalala kayo na baka sumobra, ma-overdose, wala pong ganun sa bakuna. Kaya yan ay paliliwanag doon sa mga kababayan natin sa BARM para na sa ganun ay maintindihan nila at maalis natin yung vaccine hesitancy na baka nagagam-agam sila, isip nila nabakuna na, ba't uulitin? O kaya nagkatigdas na, bakit bibigyan? Alam mo kasi, pa nagkatigdas na, protektado ka na rin, parang nabakunahan ka na rin. Kaya lang, mahirap ding i-confirm kung sabi-sabi lang. Kaya, non-selective. Basta lahat ng bata sa ganitong edad, as early as 6 months, hanggang less than 10 years old at uunahin muna yung hanggang less than 5, yan po ay malaking ang gagawin sa BARM kasi mangangailangan tayo ng maraming magbabakuna. Okay, so sa BARM po yan in particular, baka isipin nila kasi sa buong bansa. So yung measles outbreak ay dyan po sa BARM. Ngayon, Yusek, may tanong sa ating kasamahan sa media mula dito kay Patricia Lopez ng IBC13. Dahil nagdeklara na po ng pertussis outbreak ang Quezon City, may assessment na po ba kayo sa iba pang mga lugar na may mataas na kaso ng nasabing sakit? At mayroon na po bang magdedeklara pang mga lungsod ng ganitong outbreak? Sa ngayon po ay hindi na nadagdagan yung listahan, bagamat marami ng lugar dito sa Metro Manila. Kasi doon sa 453 cases, may 167 na nakumpirma, 38 doon sa National Capital Region, sinusundan yan ng 2 rehiyon. Yung po ay Calabar Zone at saka sa Central Visayas.
halos 10 rehiyon ang may pagtaas sa kaso ng Tosferina at dito sa National Capital Region, nagpla-plateau. Ibig sabihin ay hindi tumataas katulad ng inaasahan natin. Subalit, binibilang pa po ang maaaring ma-report sa Department of Health at magkakaroon po tayo ng update tungkol po sa mga pagbibilang po tungkol dyan. Okay, Yusek, dahil po dumaraming kaso, nag-intensify na po kayo ng vaccination campaign laban sa measles maging sa pertussis. Pero paano nyo po ipapalawakin sa ngayon ito? Okay, sa mga sumusubaybay sa programa Bagong Pilipinas ngayon, ay dapat po ay harinawa ay kayo ay nakakuha ng tamang impormasyon at inaasahan namin na kahit ngayong mahal na araw ay magbubukas yung mga health center, konting sakripisyo. Kahit mahal na para araw. nang sa ganon ay i-consider po nila yan kasi hinahabol natin yung oras po sapagkat talagang nakakahawa yung Tosferina at kung meron pa kayong mga bakuna na maring ibigay, ibigay na po ninyo. At kami naman sa Kagawaran ng Kalusugan ay hinahabol namin para nang sa ganon, yung mga kulang na bakuna po ninyo ay ma-deliver na po natin. Dr. Tayag, sa inyo pong datos, gaano karami pa ang walang bakuna o hindi nakatanggap ng routine immunization ng mga Pilipino pong mga bata? Okay, ang fully immunized child natin ay nasa 72%. Ibig sabihin niya ng bagong silang na bata ay dapat makatanggap na ng 2 bakuna, ang BCG at hepatitis B. Pagtungtong ng 6 weeks at every month, dapat mabigyan siya ng oral polio vaccine at syempre yung 5-in-1 o pentavalent vaccine. Pagtungtong ng 9 months, yung unang dose ng measles at pag 12 to 18 months, yung pangalawang dose ng measles. Doon lang natin masasabi na fully immunized child. Siyempre, may iba pa tayong bakuna. Halimbawa, sa mga batang babae, 11 to 12, yung mga grade 4 o grade 5, binibigyan din natin ng human papilloma virus vaccine. Protection yon laban sa cervical cancer. Ang mga buntis ay binibigyan ng contra tetano para yung baby nila ay hindi nagkakaroon ng neonatal tetanus. So Okay. mga ilan po kaya, Doc, kung numbers ang pag-uusapan natin? 28% ang hindi fully immunized. Halimbawa, kung 2 million ang birth cohort natin taon-taon, sa 25% na lang na hindi nabakunahan, 250,000 yan taon-taon. So kung sa 3 magkakasunod na taon, aabot niya ng 750,000 na hindi bakunado. So doon maintindihan natin kung bakit magkakaroon tayo ng outbreak. At itong mga outbreaks sa Tigdas at Tosferina, patunay na ito kung bakit mahalaga po ang pagbabakuna. Sapagkat kung maganda po ang coverage natin sa bakuna, walang outbreak. In line with that, ano po nakikitang dahilan ng pamahalaan kung bakit marami ang hindi po nagpapabakuna sa bansa? Unang-una, nung nag-lockdown tayo sa pandemic, marami sa mga mami ang nagdalawang isip o nahirapan na dalhin yung baby o ilabas sa mga tahanan nila sa takot. Kaya, at yung mga health workers naman natin, barangay health workers, at yung iba pa na maaaring magbigay ng bakuna, natuon ang pansin natin sa COVID vaccines. So, inuna muna natin yun. So, ngayon tayo para naglalagare, para ibalik yung sigla sa pagbabakuna. Kaya, nagka-catch up immunization kami para na sa ganon, yung mga batang na-miss yung kanilang schedule nung panahon ng pandemic ay mabigyan at makumpleto nila yung bakunang kailangan nila. Ito yung mga COVID babies, no? Oo, Ay, yes. pwedeng tawagin ganun. Ano? Oo. Yung mga COVID babies, Or hindi na bakunan. pandemic babies na lang. Mas maganda Ang pakinggan. pandemic babies nga, tama Oh, ba? sige. Okay. Doc, mula po dito sa vaccination drive na ito, ilang porsyento po ang target ninyo na mabakunahan? At may priority regions po ba kayo para dito? Nako, nagyabang kami at ang aming pinangako sa aming Pangulo at ng aming kalihim, 95% ang aming fully immunized child. Gagawin naman namin yan, ito mga kailangan dyan. Una, sapat yung supply ng bakuna.
ang mga pamahalang lokal ay may kanya-kanyang plano para siguraduhin na walang maiiwang bata o baby na hindi mababakunahan. At pangatlo, hindi kami mahirapan magkumbinsi kung bakit kailangang mabakunahan si baby. At pangapat naman, ang tulong-tulong hindi lamang ng Department of Health, international organizations, lahat na para na sa ganon ay magawa natin ang ating gustong mangyari, 95% fully immunized child coverage. By the end of this year, or may target dates po ba kayo? Ang gusto nga ngayong taon, pero syempre may hirapan tayo, may mga outbreaks na nga. At tinitingnan namin sa 2-3 taon, baka kayanin po natin yan, sapagkat ito po ay ang flagship priority program ngayon ng Kagawaran ng Kalusugan. Okay. Sa ibang usapin po, no, tanong po mula kay Rod Lagusad ng PDV, sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya, ano po ang paalala ng DOH sa publiko para maiwasan ang hawaan ng sakit? Una, planuhin po nila yung kanilang pagbabakasyon at pangalawa, yung may kanya-kanyang mga sasakyan, umiwas sa road crashes at hindi lamang katawan natin ang nasa kondisyon, kundi pati yung sasakyan. Kung malayo po yung biyahe, inaasahan namin na meron kayong paghahandang gagawin. Halimbawa, yung tubig na kailangan po ninyo at ingat sa mga stopover na kung saan baka kumain kayo ng pagkain na magbibigay sa inyo ng panganib sa kalusugan nyo, masira yung tiyan po ninyo. At mag-isip po tayo kung kailangan dalhin yung mga bata, mga baby, sapagkat masikipan na po at maaaring mahirapan po kayo. At doon po sa mga luluwas, huwag niyong kalimutan yung pagbabakuna para na sa ganon ay may peace of mind na po kayo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Eric Tayag, ang tagapagsalita ng Department of Health. Masaya pala dito sa bagong Pilipinas ngayon. Samahan niyo na kami, Doc, tuwing kailan ba? Anong Pwede araw? Lunes. Diba? Every week kasama natin ang DOH. Salamat, Dr. Tayag.